Confessions. Hanggat may nakikinig, hindi titikom kanyang bibig. Sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping integridad. O ikaw ba, kung susukatin ang pagiging tapat mo from 1 to 10, bakit bitin? Ayan na, dishonest ha. Oh, basta ako honest ako, judgmental lang. Pero at least honest. Pero seriously speaking, para sa ating mga yes friend na nakikinig ngayon, no, medyo mabigat itong topic natin, doing the right and good thing. Even if no one is watching, gagawin mo pa rin ba ang tama at totoo kahit na walang mga matang nanonood sa'yo? Oh! Diba? Alam nyo kung tutuusin, dito ang hirap maging dishonest. Si Marshall lagi nakatutok sa amin eh. Oo, kitang-kita niya lagi yung bunbunan namin, yung puyo namin, lagi niya pinagmamasdan. Kaya mahirap na, oo. Dito sa booth pa lang namin, ang daming camera, tatlo, kaya hindi ka makapagkamot ng singit. Oo, nakatutok lagi si Kuya Joshua, kaya mahirap na gumawa ng kasalanan. Pero dito, kagaya namin, no, kung wala ba itong tatlong kamerang ito at kung wala ba si Marshan dyan sa itaas para tignan kami, gagawin pa rin kaya ng mga DJs ng Yes FM ang tama? Ay, di tayo sure. Di tayo sure diyan, oy. Ay, nako. Pero alam nyo kung totoo sa natin isipin, no? Sadya rin naman talagang madali at masarap magpakabait kapag may ibang nakakakita. Diba, huwag tayong magpaka-hipokrito, huwag tayong magpaka-hipokrita na, gagawin ko yung tama, gagawin ko yung totoo, kahit na walang nakakita. Well, yes, dapat lang naman. It is a must. No, pero at some point in our lives, medyo mahirap talaga siyang gawin at medyo nasasatisfy tayo or mas nafe-feed yung ego natin kapag tumutulong tayo ng may ibang nakakakita. Well, for some, it is to inspire, to be a role model, para tularan sila ng iba na eto, tumutulong ako sa iba para tularan din ninyo. Pinapakita ko sa inyo para maging motivation ninyo ko na it is okay, it is fine, it is good to help. Masarap siya sa pakiramdam kasi nare-recognize ka, na-appreciate ka, napupuri ka. Pero magkakatalo yan kung wala nang mga matang nagmamatsyag sa'yo. Papanig ka pa rin ba sa tama at sa totoo? Pero kung tutuusin, again, kagaya na sinabi ko kanina, ito yung trait o characteristic that we must impose para sa lahat. Kumbaga, hindi lang siya abilidad, hindi lang siya kakayahan o kagustuhan na dapat ikaw ay tapat, kundi dahil ito ay dapat lang naman. Dapat lang. Dapat lang. Naisa ito sa mga katangian na meron tayo bilang tao. Kung natural sa atin na magpakabait, kung normal sa atin na masama ang makapanakit, dapat normal din sa atin ang maging mabuti at honest at all times, even if no one is watching. Regardless kung ano mang estado ang meron ka sa buhay, mula sa pinakamahirap, mula sa pinakalaylayan hanggang sa pinakamayaman. Alin ka man dyan,
Dapat lahat tayo ay nagtataglay ng angking katapatan. Honesty, kasi kung lahat tayo honest, malamang sa malamang walang nalulugi, walang nakakalamang. Kung lahat tayo honest, mababawasan yung mga pagdududa natin sa isa't isa sa kapwa natin. Mangingibabaw yung magandang pagsasama dahil sa tiwala na meron tayo. Dahil sa alam natin na honest yung iba sa atin. Or yung karamihan at lahat sa atin. Kaya nasa sa iyo kung paano mo papangalagaan yung integridad mo. Naniniwala pa rin ako sa integrity na yes, talamak yung mga taong talipandas ang pag-uugali. Oo, yung mga taong harap-harapan tayong niloloko, harap-harapan tayong nilalamangan. Pero in spite of that, naniniwala pa rin ako na hindi nun matatabunan yung klase ng integridad na meron ng karamihan, na marami pa rin sa atin ang may mabuting puso. Marami pa rin sa mga tao na pinapahalagahan ang katapatan. Nasa sayo kung paano mo papangalagaan yung integridad mo. Dignidad, reputasyon, yan yung mga bagay na nakataya dito. Bilang isang tao, papayag ka ba na mababahira ng dungis yung mukhang ihaharap mo sa ibang tao? Papayag ka ba na mauulingan yung mga kamay mo? Papayag ka ba na may kaakibat na dumi yung pangalan mo? May nakarugtong ng hindi maganda sa pagkatao mo? Of course not. As much as possible, hindi. Kaya nga iniingatan mo yung pagkatao na meron ka. Pero to what extent? Iniingatan mo lang ba siya dahil ayaw mong mamantsahan ka? O iniingatan mo siya dahil gusto mong maging mabuting tao? 'Di ba? So hanggat maaari, be honest. Kahit sa mga simple at mga maliliit na bagay, be honest. Yung mga politiko natin, kung ultimo piso, ultimo sentabo lahat, nililist down nila, nililiquidate nila ng tama. At ibinibigay yung report sa atin bilang publiko at bilang tagapagbayad ng buwis. Di sana kahit paano okay yung lipunan natin. Kung hindi sila marunong mangupit, ultimo sentavo. Kung papairalin nila yung integridad na ipinapangako at pinamumudmud nila sa mga tao tuwing nangangampanya sila na meron ako niyan, malakas at mataas at matibay ang integridad na meron ako, kung talagang papanindigan lang nila yun, edi sana wala tayong issue ngayon. Diba? Edi sana walang hinihiling si Cara David na sana. Diba? Kung hindi ka nahihiya sa iba, mahiya ka na lang sa sarili mo. Mahiya ka na lang sa lumikha sa'yo. At sa mga taong nagbibigay ng tiwala sa'yo. At kagaya nga, no, nung napakinggan nating sulat kanina para sa ating BBC or B-Boy Bibo Confessions, ang sulat na ipinadala ni Ate Jessa para sa taxi driver na nasakyan niya kung saan siya nakapulot ng isang pitaka na naglalaman ng higit, hindi pala higit, kulang-kulang 5,000 piso, 'di ba? Kung ikaw ba si Jessa, anong gagawin mo? Itatago mo na lang basta-basta yung pitaka nang hindi ka na magsasabi sa driver, hindi mo na iso-surrender, or tutularan mo yung ginawa niya na dahil meron siyang konsensya, isinauli pa rin niya sa driver kahit na meron siyang pagdududa na, ibabalik mo ba talaga? Iso-surrender mo ba talaga sa lost and found sa opisina? But still lang ibabaw kay Jessa yung konsensya. And clap for her naman, di ba? Palakpakan naman natin siya na kahit labag sa loob niya, na kahit malaki rin ang pangangailangan niya sa pera, ay namutawi pa rin sa kanya at nangibabaw pa rin ang konsensya. Di ba? Takot na lang, Diyos ko naman. May dashcam mo. Kung walang dashcam yan, malamang sa malamang inangkin niya na rin. Charot lang.
Kaya sana no, lahat tayo ay maging si Jessa. Si Jessa na merong merong kaba, 'di ba? Merong pagdadalawang isip pagdating sa mga ganyang klaseng bagay, 'di ba? Kasi yung iba lang 'yan, na malamang sa malamang, ay, wallet, tago ko to, akin na to. Pakialam ko sa may-ari nito, hindi ko na hahanapin. Hindi na ako mag-e-effort para hanapin yung may-ari nito kahit meron pa akong makita mga ID sa loob ng wallet na 'yan. 'Di ba? So, si Jessa na nag-surrender, wala na sa kanya yung konsensya. Kasi sa kanya, alam niya sa sarili niya na sinurrender niya yung pera. Na hindi sa kanya, na hindi niya pinaghirapan. So, ganun din tayo, no, bilang mga tao na sana kapag may isang bagay na alam mong hindi sa'yo, hindi galing sa dugot pawis mo, huwag mong angkinin. Huwag mong lustayin. Huwag mong namnamin as if para bang ikaw ang nagpakandahirap para sa bagay na yan. Again, going back, maliit o malaking bagay, mahirap o mayaman, lahat tayo dapat mayroong integridad. And again, hindi yan basta lang abilidad. Dapat kaugalian na talaga natin yan. Dapat naka-imprint na yan sa pagkatao natin na kapag sinabing Biboy Bibo ay a man of integrity, yes? Dapat gano'n, di ba? Umiiling si Kuya Joshua. Hello, pag nangungulangot nga ako dito, hindi ko naman pinapahid sa mic. Gumagamit naman ako ng tissue, hindi ko naman pinapahid sa kung saan-saan. Sinisingot ko na lang yung kulangot ko. O ikaw ba, Kuya Joshua? O bilang ikaw ang nanonood sa amin at nakatutok sa amin lagi dyan at walang nakabantay sa'yo, may integridad ka ba? Oh, ang tagal sumagot. Nagdududa sa sarili, wala. At least aminado siya, di ba? At least may integridad pa rin siya, honest pa rin siya. Ay, nako. So, bottom line, mga yes, friend, ikaw bilang tao, bilang isang individual na alam mong matatag, yung integridad mo, pangalagaan mo pa yan, ha? Oo, ingatan mo siya, gawin mo siyang tropeyo mo na hindi maaagaw ng kahit sino. Malaya kang makakapaglakad sa kung saan-saan, komportable kang makakaharap sa kung sino-sino, kaya mong harapin ang lahat ng taas noo dahil alam mong malinis ang konsensya mo at ikaw ay makatao. Ang sarap-sarap nun sa pakiramdam. Iba yung gaan ng pakiramdam kapag alam mong wala kang ginagawang masama, wala kang inaapakang kapwa. Wala mang personal na nakakakita, pero may nag-iisang nagmamatsyag sa atin. Kung may gawain ka mang masama, lalo na kung nakakaagrabyado ka na ng kapwa, maaaring hindi ka managot sa batas ng tao, maaaring sa mundong ito ligtas ka, pero kapag namatay ka na, good luck na lang sa'yo. Oo, balita ko nag-upgrade na raw yung init sa impyerno. Balita ko lang yun, hindi pa ako nakapunta dun. At wala akong pangarap pumunta dun, ha? O kaya magpakabait ka lagi, mas masarap humarap kay San Pedro nang alam mong malinis ang konsensya mo. Yes, diba? Diba? Kumbaga, hindi mo na kailangang humarap or gumamit ng maskara kapag umakyat ka na sa kanya kasi alam mong wala siyang ebidensya. Oo. Dapat default na sa'yo, default na sa pagkatao mo na mabait ka. Pag tumarap ka sa kanya, di ba, wala kang mapapakitang ebidensya. Kahit CCTV pa yan, kahit i-recap po pa yung buong buhay ko, naging mabait po ako. Amen. Ay nako, ikaw yes friend, kung meron ka rin gustong sulatan na pagsabihan ng iyong nararamdaman ngunit hindi mo maidaan ang diretsahan, sa akin mo na ipadaan yan para sa ating BBC or B-Boy Bibo Confession. Send mo lang ang iyong liham or letter, sulat sa isang taong gusto mong pagsabihan ng iyong nararamdaman. Ipadaan mo yan sa aking Facebook Messenger at DJ B-Boy Bibo, DJ B-I-B-O-Y B-I-B-O. At malay mo sa susunod na linggo, liham mo na ang babasahin ko. Kaya naman abangan mo yan, yes friend. Pero bago ang lahat, ako po yung magpapaalam na it's 11:45 PM. 3 oras na BB time po ang ating pinagsamahan na kapiling nyo po ang BB nyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy Bibo. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas araw ng Sabado mula alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi para sa ating programang Stick to One, mga kantang OPM hatid sa inyo ng 101.1 Yes FM. Solid. Good night, baby. Happy weekend.